Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng matatayog na puno at luntiang bukirin, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Lira. Kilala siya ng lahat bilang mabait, masipag, at may pusong laging handang tumulong sa kapwa. Mula pagkabata ay hindi naging madali ang kanyang buhay. Maaga niyang naulila ang kanyang ama dahil sa sakit at ang kanyang ina naman ay nagkasakit ng matagal. Dahil dito, napilitan si Lira na huminto sa pag-aaral upang alagaan ang kanyang ina at maghanap buhay. Tuwing madaling araw, bumabangon siya upang mag-igib ng tubig sa balon. Pagkatapos ay pupunta siya sa maliit nilang taniman ng gulay upang magdilig at magbunot ng damo. Kapag natapos ang mga gawain sa bahay, nagtitinda naman siya ng mga gulay sa palengke. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi kailanman nagreklamo si Lira. Naniniwala siyang darating din ang araw na magiging maayos ang kanilang buhay, basta't magtiwala lamang siya at magsikap. Marami sa mga kapitbahay nila ang humahanga sa kanya. Kapag may matandang nangangailangan ng tulong, agad siyang sumusugod. Kapag may batang nagugutom, ibinibigay niya ang natitira nilang pagkain kahit minsan ay kulang pa iyon para sa kanila. Madalas siyang pagsabihan ng kanyang ina, "Anak, dapat may itira ka rin para sa sarili mo." Ngunit ngumingiti lamang si Lira. "Nanay, mas masarap kumain kapag alam mong may iba ring nabusog." Lalong napapamahal si Lira sa mga tao dahil sa kanyang kabutihan. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanya. May ilang tao sa baryo na naiinggit dahil mahal siya ng lahat. Isa na rito si Clara, anak ng pinakamayamang mangangalakal sa lugar. Maganda si Clara at maraming ari-arian ang kanilang pamilya. Ngunit taliwas kay Lira, siya ay mayabang at mapangmata. Tuwing nakikita niya si Lira na pinupuri ng mga tao, sumasama ang kanyang loob. "Anong espesyal sa kanya?" madalas niyang sabihin. "Mahirap na nga, wala pang magandang damit." Ngunit hindi pinapansin ni Lira ang mga pangungutya nito. Mas pinipili niyang manahimik kaysa makipagtalo. Isang araw, habang pauwi siya mula sa palengke, napansin niyang may matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Mukhang pagod na pagod ito. Marumi ang damit at tila ilang araw nang hindi nakakakain. Lumapit agad si Lira. "Inay, ayos lang po ba kayo?" Dahan-dahang tumingala ang matanda. Gutom na ako, anak." Walang pag-aalinlangang ibinigay ni Lira ang baon niyang tinapay at kaunting pagkain. Masaya niyang pinanood ang matanda habang kumakain. Pagkatapos ay inalok niya pa itong uminom ng tubig. "Maraming salamat, anak," sabi ng matanda. "Wala po iyon." Napangiti ang matanda. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Napakabuti mong bata." Ngunit hindi iyon pinansin ni Lira. Para sa kanya, normal lamang ang pagtulong. Maya-maya ay nagpaalam siya upang makauwi bago gumabi. Hindi niya alam na ang matandang kanyang tinulungan ay hindi pangkaraniwang tao. Habang naglalakad siya palayo, tahimik siyang pinagmamasdan nito. At sa mga mata ng matanda ay may kakaibang liwanag. Parang may lihim itong nalalaman tungkol sa hinaharap ni Lira. Kinagabihan, habang natutulog ang dalaga, isang maliwanag na bituin ang tila huminto sa ibabaw ng kanilang bahay. At kasabay nito ay nagsimula ang isang kakaibang kapalaran na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ay maagang nagising si Lira.
Katulad ng dati, agad niyang inasikaso ang mga gawaing bahay. Nag-igib siya ng tubig, nagluto ng almusal, at inalagaan ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagtungo siya sa taniman. Habang nagdidilig ng mga halaman, napansin niyang tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Tahimik ang paligid. Maging ang mga ibon ay parang hindi marinig. Bigla niyang naalala ang matandang babaeng kanyang natulungan kahapon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila paulit-ulit itong pumapasok sa kanyang isip. Pagkatapos ng kanyang gawain, ay nagpasya siyang dumaan muli sa lugar kung saan niya nakita ang matanda. Ngunit pagdating niya roon, ay wala na itong bakas. Parang hindi ito dumaan sa lugar. Napailing na lamang siya. Baka nakahanap na ito ng matutuluyan. Nang gabi ring iyon, ay may kumatok sa kanilang pintuan. Nagulat si Lyra dahil malakas ang ulan at bihirang may bumibisita sa ganoong oras. Binuksan niya ang pinto at halos mapaatras siya sa kanyang nakita. Ang matandang babaeng kanyang tinulungan kahapon ang nakatayo sa labas. Basang-basa ito sa ulan. "Inay, halika po sa loob." Agad niya itong pinatuloy. Pinaupo niya ito malapit sa kalan upang mainitan. Binigyan niya rin ito ng tuwalya at mainit na sabaw. Masayang tinanggap ng matanda ang kanyang pag-aalaga. Tahimik silang nag-usap habang lumalakas ang ulan sa labas. Napansin ni Lyra na kakaiba ang matanda. Bagaman simple ang kanyang pananamit, tila may kakaibang dignidad itong taglay. Parang hindi ito ordinaryong tao. Matapos kumain ay tumingin ang matanda kay Lyra. "Anak, bakit mo ako tinulungan?" Napangiti si Lyra. "Dahil nangangailangan po kayo." "Hindi ka ba natatakot na maubusan ng pagkain?" "Kapag may nangangailangan po, hindi ko po kayang tumalikod." Matagal na tinitigan ng matanda ang dalaga. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang ngiting puno ng hiwaga. "Kung ganoon, may ibibigay ako sa iyo." Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Napakasimple nito. Wala itong palamuti o anumang espesyal na disenyo. Ngunit nang hawakan ito ni Lyra, nakaramdam siya ng kakaibang init. "Ano po ito?" "Isang regalo." "Nako, hindi ko po kailangan ng kapalit." "Hindi ito kapalit. Tanda lamang ito ng pasasalamat." Nagdalawang isip si Lyra, ngunit kalaunan ay tinanggap din niya ang kahon. Pagkatapos noon ay tumayo ang matanda. "Kailangan ko nang umalis. Gabi na po. Maaari po kayong magpalipas muna rito." Ngunit umiling ito. "May iba pa akong pupuntahan." Lumapit ito kay Lyra at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Alalahanin mo ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, hindi pilak, kundi ang pusong marunong magmahal at tumulong." Pagkatapos sabihin iyon ay lumabas ang matanda sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis na sinundan ito ni Lyra. Ngunit paglabas niya ay wala na itong bakas. Parang naglaho na lamang ito sa hangin. Napatingin siya sa paligid. Wala siyang nakita. Tanging ang tunog ng ulan ang kanyang naririnig. Nagtatakang bumalik siya sa loob ng bahay. Tinitigan niya ang maliit na kahon. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Dahan-dahan niya itong binuksan. At sa kanyang pagbukas ay isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumilay mula sa loob. Napaatras siya sa gulat.
Sa gitna ng kahon ay naroon ang isang maliit na gintong palawit na may kakaibang simbolo. Hindi niya alam kung ano ito. Ngunit ramdam niyang hindi pangkaraniwan ang bagay na iyon. At hindi pa niya alam na ang mahiwagang regalong hawak niya ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi makatulog si Lyra ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang gintong palawit na nasa kanyang palad. Kahit maliit lamang ito, tila may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Tahimik na natutulog ang kanyang ina, habang siya naman ay nakaupo malapit sa bintana. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may humihila sa kanya upang huwag itong ilayo sa kanyang katawan. Sa huli ay isinabit niya ito sa kanyang leeg. Sa mismong sandaling sumayad ang palawit sa kanyang balat, nakaramdam siya ng kakaibang init. Hindi ito nakakatakot. Sa halip ay nakapagbibigay ito ng kapanatagan. Parang may nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan ay nagising si Lyra nang mas maaga kaysa karaniwan. Lumabas siya upang tingnan ang kanilang taniman. Ngunit pagdating niya roon ay napahinto siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang mga halamang dati ay nanghihina at halos matuyo na dahil sa matinding init ng panahon ay biglang sumigla. Mas luntian ang mga dahon. Mas malalaki ang mga bunga. Parang ilang linggong inalagaan ang mga ito sa loob lamang ng isang gabi. Napakurap siya. Baka nagkakamali lamang siya. Ngunit nang lumapit siya ay lalo siyang namangha. Maging ang mga tanim na dati ay halos mamatay na ay muling nabuhay. Nang araw na iyon ay marami silang naaning gulay. Mas marami kaysa sa karaniwan. Nang dalhin niya ang mga ito sa palengke, ay agad naubos ang kanyang paninda. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakauwi siya na may sapat na pera upang makabili ng gamot para sa kanyang ina. Masaya siyang umuwi. Ngunit nagsisimula na ring mapansin ng ibang tao ang kakaibang pagbabago. Lalo na si Clara. Habang naglalakad si Lyra pa uwi, nasalubong niya ito. Napansin agad ni Clara ang mga dala niyang pagkain at gamot. Ano? Yumaman ka na ba? Mapanuyang tanong nito. Ngumiti lamang si Lyra. Masagana lang ang ani namin. Hindi naniwala si Clara. Alam niyang matagal nang hindi maganda ang kalagayan ng taniman ng dalaga. Paano ito biglang naging masagana? Nagsimulang mabuo ang hinala sa kanyang isip. Samantala, pagdating sa bahay ay masayang sinalubong si Lyra ng kanyang ina. Hindi lamang iyon. Mukhang mas maganda rin ang pakiramdam nito. Mas maliwanag ang mukha nito kaysa dati. Ilang araw na lumipas at patuloy ang magandang nangyayari sa kanilang buhay. Unti-unting bumubuti ang kalusugan ng kanyang ina. Patuloy ring dumarami ang kanilang ani. Ngunit hindi nagbago si Lyra. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Kapag may kapitbahay na nagugutom, nagbibigay siya ng pagkain. Kapag may nangangailangan ng tulong sa bukid, agad siyang tumutulong. At sa bawat mabuting ginagawa niya, tila lalo pang sumasagana ang kanyang buhay. Isang gabi ay muli niyang tiningnan ang palawit. Biglang nagliwanag ang simbolong nakaukit dito. At sa kanyang harapan ay lumitaw ang mga salitang tila gawa sa liwanag. Ang biyaya ay para sa mabuting puso. Agad na naglaho ang mga salita. Ngunit sapat na iyon
upang maunawaan ni Lyra. Hindi ordinaryo ang regalong natanggap niya. At tila may malaking layunin ito sa kanyang buhay. Habang patuloy na gumaganda ang buhay ni Lyra, lalo namang lumalaki ang inggit ni Clara. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng dalaga ay unti-unting nagiging mas matagumpay kaysa sa kanya. Isang hapon ay lihim niyang sinundan si Lyra. Nakita niyang palaging nakasuot ang dalaga ng gintong palawit. Nang mapansin niya ang kakaibang kislap nito, lalo siyang naghinala. "Sigurado akong may lihim dyan," bulong niya. Mula noon ay naging obsesyon niya ang malaman ang sikreto. Ilang araw siyang nagmasid. Hanggang isang gabi ay nakita niya si Lyra na natutulog habang suot pa rin ang palawit. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Tahimik ang paligid. Walang nakapansin sa kanya. Marahan siyang lumapit kay Lyra at mabilis niyang hinablot ang mahiwagang palawit. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo pa uwi. Punong-puno ng saya ang kanyang puso. Sa wakas ay nasa kanya na ang bagay na pinaniniwalaan niyang pinagmumulan ng swerte ni Lyra. Pagdating sa kanilang bahay ay agad niya itong isinabit sa kanyang leeg. Ngunit walang nangyari. Nag-antay siya. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay isang oras. Wala pa rin. Nagsimula siyang magalit. "Ako ang mayaman. Ako ang dapat magkaroon ng kapangyarihan." Bigla niyang naramdaman ang pag-init ng palawit. Ngunit hindi ito katulad ng init na naramdaman ni Lyra. Masakit ito. Parang apoy na dumadaloy sa kanyang balat. Napahiyaw siya at agad itong hinubad. Ngunit lalo lamang lumakas ang init. Hanggang sa bumagsak ang palawit sa sahig. Kasabay nito ay nagliwanag ang buong silid at isang pamilyar na anyo ang lumitaw sa harapan niya. Ang matandang babaeng minsang tinulungan ni Lyra. Nanlaki ang mga mata ni Clara. "Sino ka?" Tahimik siyang tiningnan ng matanda. Ang regalo ay hindi para sa taong sakim. Natakot si Clara. Sinubukan niyang lumayo, ngunit tila nanigas ang kanyang mga paa. Ang tunay na biyaya ay hindi nakukuha sa pagnanakaw. Pinagkakaloob ito sa taong may mabuting puso. Pagkatapos sabihin iyon, ay nawala ang matanda. Kasabay nito ay naglaho rin ang liwanag. Nanginginig na napaupo si Clara. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nakaramdam siya ng hiya. Samantala, nagising si Lyra sa kakaibang pakiramdam. Napansin niyang wala na ang kanyang palawit. Ngunit bago pa siya mabahala, ay may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya ay nakita niya si Clara. Namumula ang mga mata nito na tila umiyak. Nasa kanyang kamay ang mahiwagang palawit. "Pasensya ka na." Nagulat si Lyra. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. "Ibinigay ko ito sa iyo dahil ninakaw ko ito." Tahimik na nakinig si Lyra. At sa halip na magalit, ngumiti siya. "Dahil nagsabi ka ng totoo, pinapatawad kita." Napayuko si Clara. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng gaan sa kanyang puso. Habang nakatingin si Lyra sa palawit, muli itong kumislap. At tila may bagong pagsubok na paparating sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nangyari kay Clara. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang ugali. Hindi man siya agad naging mabait,
Nagsimula naman siyang iwasan ang pang-aapi at pagmamataas. Samantala, patuloy ang payapang buhay ni Lyra. Mas lumalakas na rin ang kanyang ina. Ang maliit nilang bahay ay unti-unting naaayos dahil sa biyayang dumarating sa kanila. Ngunit nanatili pa rin siyang mapagkumbaba. Isang hapon, habang pauwi si Lyra mula sa palengke, narinig niya ang mahinang pag-iyak mula sa gilid ng kagubatan. Agad siyang lumapit. Doon ay nakita niya ang isang batang lalaki na halos 10 taong gulang lamang. Marumi ang kanyang damit at nanginginig sa takot. "Anong nangyari?" tanong ni Lyra. Hindi agad nakasagot ang bata. Patuloy lamang ito sa pagluha. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita rin ito. "Nawawala po ako." Nalaman ni Lyra na ang bata ay mula sa kabilang bayan. Habang naglalakbay kasama ang kanyang ama ay nagkahiwalay sila sa gitna ng mataong daan. Buong araw na pala itong naghahanap ng makakatulong. Walang pag-aalinlangan na inalagaan muna ni Lyra ang bata. Binigyan niya ito ng pagkain at tubig. Pagkatapos ay sinamahan niya itong hanapin ang pamilya nito. Inabot sila ng gabi sa paghahanap. Marami ng tao ang sumuko, ngunit hindi si Lyra. Patuloy siyang nagtanong sa bawat madaanan, hanggang sa marating nila ang isang maliit na kapilya sa kabilang bayan. Doon nila nakita ang isang lalaking desperadong naghahanap sa kanyang anak. Nang makita ng bata ang ama nito ay agad itong tumakbo. Mahigpit silang nagyakapan. Pareho silang umiiyak sa tuwa. Paulit-ulit na nagpasalamat ang ama kay Lyra. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na alam ang gagawin ko." Ngunit ngumiti lamang si Lyra. "Masaya akong nakatulong." Hindi niya alam na ang lalaking iyon ay isang mayamang mangangalakal mula sa kalapit na bayan. Pagkaraan ng ilang araw ay bumalik ito sa kanilang baryo. May dala itong mga sako ng binhi, kagamitan sa pagsasaka, at iba pang tulong para kay Lyra. Nagulat ang dalaga. Hindi niya iyon inaasahan. "Tanggapin mo ito," sabi ng lalaki. "Hindi bilang bayad kundi bilang pasasalamat. Dahil dito ay lalo pang umunlad ang kanilang taniman." Ngunit sa puso ni Lyra, alam niyang hindi ang gantimpala ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang batang muling nakapiling ang kanyang pamilya. Kinagabihan ay muling nagliwanag ang mahiwagang palawit at muli niyang nakita ang mga salitang gawa sa liwanag. Ang kabutihan ay laging nagbabalik. Napangiti si Lyra. Mas lalo niyang naunawaan ang kapangyarihan ng regalo. Hindi ito nagbibigay ng biyaya dahil lamang sa kagustuhan. Sa halip, tumutugon ito sa kabutihan ng puso. Makalipas ang ilang buwan ay dumating ang isang matinding tagtuyot. Unti-unting natuyo ang mga ilog. Nangayayat ang mga pananim. Maraming magsasaka ang nag-aalala. Araw-araw ay tumitingala sila sa langit na tila ba naghihintay ng ulan. Ngunit walang dumarating. Sa bawat paglipas ng araw ay lalo lamang tumitindi ang init. Unti-unti nang nauubos ang pagkain ng mga tao sa baryo. Nagsimulang magutom ang maraming pamilya. Naging mabigat ang kalagayan ng lahat. Maging si Lyra ay nababahala. Bagamat masagana ang kanilang ani noon, hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang kanilang mga naipon. Isang gabi ay nagtipon-tipon ang mga tao sa baryo.
Lahat ay naghahanap ng paraan upang malampasan ang krisis. May ilan na gustong umalis. May iba namang nawawalan na ng pag-asa. Tahimik lamang na nakinig si Lyra. Pagkatapos ay tumayo siya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Napatingin sa kanya ang lahat. Kung pagsasamahin natin ang natitira nating pagkain, mas marami tayong matutulungan. May ilan na nag-alinlangan. Ngunit dahil sa tiwala nila kay Lyra, sumang-ayon din sila. Kinabukasan ay sinimulan nilang magtulungan. Ang may sobrang bigas ay nagbahagi. Ang may natitirang gulay ay nagbigay rin. Araw-araw ay nagluluto sila ng pagkain para sa mga nangangailangan. Unti-unting nabawasan ang gutom sa baryo. Ngunit isang umaga ay may kakaibang nangyari. Habang naglalakad si Lyra sa kanilang bukirin, napansin niyang may maliit na bahagi ng lupa na nananatiling luntian. Hindi ito natutuyo tulad ng iba. Nagtaka siya. Lumapit siya rito. Sa mismong gitna ng luntiang bahagi ay bahagyang kumikislap ang mahiwagang palawit na suot niya. Bigla niyang naalala ang mga salita ng matandang babae. Ang tunay na kayamanan ay pusong marunong magmahal at tumulong. Napagtanto niyang ang biyaya ay hindi para lamang sa kanya. Kaya agad niyang ipinatawag ang mga tao sa baryo. Tinuruan niya silang magtanim sa natitirang matabang lupa. Sama-sama nilang inalagaan ito. At makalipas ang ilang linggo, ang bahaging iyon ng bukirin ang naging pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng buong baryo. Dahil dito ay nakaligtas sila sa matinding tagtuyot. Lalong minahal ng mga tao si Lyra. Ngunit higit sa lahat, natutuhan nilang ang pagkakaisa at kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa anumang mahika. Habang nakatanaw si Lyra sa mga taong nagtutulungan, muling nagliwanag ang kanyang palawit. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag kaysa dati. At sa loob ng kanyang isip ay may isang mahiwagang tinig na kanyang narinig. Malapit na ang huling pagsubok. Nanlamig siya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit alam niyang may malaking pangyayaring paparating. Mula nang marinig ni Lyra ang mahiwagang tinig, hindi na siya mapalagay. Patuloy niyang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Malapit na ang huling pagsubok. Araw-araw ay ginagawa pa rin niya ang kanyang mga gawain. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may kakaibang kaba. Lumipas ang ilang araw. Isang umaga ay nagising ang buong baryo sa nakakagulat na balita. May isang malaking karwaheng huminto sa gitna ng kanilang lugar. Kasama nito ang ilang bantay at mga mayayamang mga ngalakal. Nagtipon-tipon ang mga tao upang malaman kung ano ang kanilang sadya. Mula sa karwahe ay bumaba ang isang matandang lalaki na may mamahaling kasuotan. Ipinahayag nito na siya ay isang kilalang negosyante mula sa malayong lungsod. Naghahanap siya ng lupaing maaaring bilhin upang pagtayuan ng malalaking negosyo. Nagulat ang mga tao nang mag-alok siya ng napakalaking halaga para sa buong baryo. Sapat ang perang iyon upang yumaman ang bawat pamilya. Maraming tao ang agad na natuwa. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kalaking halaga. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan nilang lisanin ang baryo at iwan ang kanilang mga sakahan. Naging magulo ang pagpupulong. May gustong tanggapin ang alok, may gustong manatili.
Nang araw na iyon ay nilapitan ng negosyante si Lira. Narinig kasi nito ang kabutihan at impluwensya ng dalaga sa baryo. Kung makukumbinsi mo ang mga tao, bibigyan kita ng mas malaking bahagi ng pera. Tahimik lamang si Lira. Nagpatuloy ang matanda. Hindi mo na kailangang maghirap. Magkakaroon ka ng malaking bahay. Maraming lupain. At habang buhay kang magiging mayaman. Naisip ni Lira ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Naalala niya ang mga panahong gutom sila. Naalala niya ang pagkakasakit ng kanyang ina. Naalala niya ang mga pagkakataong wala silang makain. Madali sana para sa kanya ang pumayag. Ngunit habang iniisip niya iyon, ay napatingin siya sa mga tao ng baryo. Ang mga batang lumaki rito. Ang mga magsasakang nagtulungan sa panahon ng tagtuyot. Ang mga pamilyang naging bahagi ng kanyang buhay. Alam niyang kapag nawala ang baryo, mawawala rin ang kanilang tahanan. Kinagabihan ay nagliwanag muli ang palawit. At muli niyang nakita ang matandang babae. Sa pagkakataong ito ay malinaw na malinaw ang anyo nito. Heto na ang iyong huling pagsubok. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Lira. Ngumiti ang matanda. Hindi ako ang dapat sumagot niyan. Nasa puso mo ang kasagutan. Pagkatapos ay naglaho itong muli. Kinabukasan ay nagtipon ang buong baryo upang marinig ang desisyon ni Lira. Tahimik ang lahat. Umaasa silang siya ang magiging gabay nila. Huminga ng malalim si Lira. Pagkatapos ay nagsalita. Hindi mabibili ng pera ang tahanan. Maaaring mawala ang kayamanan. Ngunit ang pagkakaisa at pagmamahalan ay hindi dapat ipagpalit. Natahimik ang lahat. Isa-isang tumango ang mga tao. At sa araw na iyon ay nagkaisa silang tanggihan ang alok ng negosyante. Umalis ang matanda na puno ng galit. Ngunit ang mga tao naman ay nakadama ng kakaibang kapayapaan. Sa wakas ay naunawaan ni Lira kung ano ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Lumipas ang ilang araw matapos tanggihan ng baryo ang alok ng negosyante. Masaya ang lahat. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Lira. Parang may nalalapit na mahalagang pangyayari. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, nagising siya dahil sa kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang palawit. Mas maliwanag ito kaysa dati. Unti-unti niyang sinundan ang liwanag hanggang sa makarating siya sa dating puno kung saan niya unang nakita ang matandang babae. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao. Pagdating niya roon ay biglang lumitaw ang matanda sa kanyang harapan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Nagliliwanag ang kanyang katawan. Parang gawa sa liwanag ang kanyang kasuotan. Napaatras si Lira sa pagkabigla. Inay? Ngumiti ang matanda. Panahon na upang malaman mo ang totoo. Nanatiling tahimik si Lira. Sa loob ng maraming buwan ay hinintay niya ang sagot sa maraming tanong. Sino po kayo? Ako ang tagapagbantay ng biyayang ipinagkakatiwala lamang sa mga taong may mabuting puso. Napatingin si Lira sa kanyang palawit. Ito po ba ay mahika? Oo. Ngunit hindi ito ordinaryong mahika.
Ito ay sumasalamin sa kabutihan ng may-ari nito. Dahan-dahang naunawaan ni Lira ang lahat. Kaya pala lumalakas ang biyaya sa tuwing tumutulong siya. Kaya pala hindi ito gumana para kay Clara noong ninakaw niya ito. Muling nagsalita ang matanda. Marami na akong sinubukang pagkatiwalaan ng regalong ito. Ngunit karamihan ay naging sakim. Karamihan ay inuna ang sarili. Tanging ikaw ang nakapasa sa lahat ng pagsubok. Napaluha si Lira. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pasasalamat. Hindi niya inakala na ang simpleng kabutihang ginagawa niya araw-araw ay may ganoong kahalagahan. Muling ngumiti ang matanda. Ngayon ay kailangan ko nang umalis. Natapos na ang aking tungkulin. At ano po ang mangyayari sa palawit? Bahagyang lumiwanag ang mahiwagang regalo. Mananatili ito sa iyo. Ngunit hindi na bilang pinagmumulan ng biyaya, kundi bilang paalala. Paalala na ang pinakamakapangyarihang mahika sa mundo ay nasa puso ng taong marunong magmahal. Pagkatapos sabihin iyon, ay nagsimulang matunaw sa liwanag ang anyo ng matanda. Unti-unti itong naglaho sa hangin. Ngunit bago ito tuluyang mawala ay nagsalita ito sa huling pagkakataon. Salamat Lira. At tuluyan na itong naglaho. Tahimik na tumingala si Lira sa maliwanag na kalangitan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit alam din niyang handa na siya sa anumang hamon ng buhay. Matapos mawala ang mahiwagang matanda, tila naging mas payapa ang buhay sa baryo. Patuloy pa ring suot ni Lira ang gintong palawit, ngunit hindi na ito nagliliwanag gaya ng dati. Sa halip, naging simpleng alaala na lamang ito ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang umunlad ang kanilang baryo. Dahil sa pagkakaisa ng mga tao, dumami ang kanilang ani. Nagtulungan silang magpatayo ng mas maayos na irigasyon para sa mga bukirin. Nagkaroon din ng maliit na paaralan upang makapag-aral ang mga bata. Isa si Lira sa nanguna sa mga proyektong ito. Hindi dahil gusto niyang maging tanyag, kundi dahil nais niyang magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang lahat. Ganap nang gumaling ang kanyang ina. Muli itong nakakalakad at nakakatulong sa mga gawaing bahay. Sa tuwing nakikita ito ni Lira, napupuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Isang araw ay dumating sa baryo ang isang batang guro mula sa kalapit na bayan. Ang kanyang pangalan ay Mateo. Mabait ito, masipag, at may pangarap na maturuan ang mga batang walang kakayahang makapag-aral. Mabilis siyang naging kaibigan ni Lira. Magkasama silang tumutulong sa mga tao. Magkasama silang nagtuturo sa mga bata. Magkasama rin silang nangangarap para sa ikaw-unlad ng baryo. Maraming tao ang nakapansin ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit para kay Lira, sapat na ang magkaroon ng isang taong kapareho niya ng layunin sa buhay. Sa mga sumunod na taon ay lalo pang umunlad ang kanilang komunidad. Naging halimbawa ito sa mga kalapit na bayan. Dumadayo ang mga tao upang alamin kung paano nila napagtagumpayan ang mga pagsubok. At iisa lamang ang sagot na palaging ibinibigay ni Lira. Sa pagtutulungan. Hindi sa mahika, hindi sa kayamanan, kundi sa kabutihan ng bawat isa. Marami ang humanga sa kanyang mga salita. Ngunit kakaunti lamang ang nakaaalam ng tunay na kwento ng mahiwagang regalo. At mas pinili na rin ni Lira na manatili itong lihim.
dahil alam niyang hindi ang palawit ang dahilan ng kanilang tagumpay. Ang tunay na dahilan ay ang mga pagpiling ginawa niya araw-araw. Ang pagpiling maging mabuti, ang pagpiling tumulong, at ang pagpiling magmahal sa kapwa. Lumipas ang maraming taon. Ang dating simpleng dalagang si Lyra ay naging isa sa pinakaiginagalang na tao sa kanilang lugar. Hindi dahil siya ang pinakamayaman. Hindi dahil siya ang pinakasikat. Kundi dahil siya ang may pinakamalaking puso. Ang kanilang baryo ay naging maunlad. May mga bagong bahay. May maayos na paaralan. May mga tanim na nagbibigay ng sapat na pagkain para sa lahat. At higit sa lahat, nanatiling nagkakaisa ang mga tao. Isang gabi, habang nakaupo si Lyra sa ilalim ng parehong puno, kung saan niya unang nakita ang mahiwagang matanda, napangiti siya habang pinagmamasdan ang maliwanag ng mga bituin. Napakarami nang nagbago. Ngunit hindi niya kailanman nalimutan ang araw na natanggap niya ang mahiwagang regalo. Hinawakan niya ang palawit na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, bahagya itong kumislap. Napangiti siya. Parang may pamilyar na presensyang muling bumisita sa kanya. Kasabay ng malamig na hangin ay tila narinig niya ang isang mahinang tinig. Natupad mo ang iyong tungkulin. Pumikit si Lyra. At sa kanyang puso ay alam niyang iyon ang tinig ng matandang minsang nagbago ng kanyang buhay. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tahimik na ang paligid. Ngunit may kakaibang saya siyang naramdaman. Unti-unti niyang naunawaan ang pinakamahalagang aral na iniwan ng mahiwagang regalo. Ang tunay na himala ay hindi nakatago sa isang palawit. Hindi ito nasa ginto. Hindi ito nasa kapangyarihan. Hindi rin ito nasa swerte. Ang tunay na himala ay nasa taong marunong gumawa ng mabuti kahit walang hinihintay na kapalit. Nasa taong handang tumulong kahit siya mismo ay may pinagdaraanan. Nasa taong marunong magmahal kahit walang katiyakang mamahalin din siya pabalik. At iyon ang regalong taglay ni Lyra mula pa noong una. Hindi ang mahiwagang palawit, kundi ang kanyang mabuting puso. Mula noon ay ipinasa niya sa susunod na henerasyon ang mga aral na kanyang natutunan. Tinuruan niya ang mga bata na maging tapat, maging mapagbigay, maging mapagmahal. At habang nagpapatuloy ang panahon, nanatiling buhay ang kanyang kwento sa puso ng mga tao. Hindi bilang kwento ng isang mahiwagang palawit, kundi bilang kwento ng isang dalagang mabait na nagpabago ng maraming buhay sa pamamagitan lamang ng kanyang kabutihan. At sa bawat batang nakaririnig ng kanyang kwento, muling nabubuhay ang aral na iniwan niya. Ang pinakamahalagang regalo sa mundo ay isang pusong marunong magmahal at tumulong sa kapwa. Wakas,